8 degree ang nasa termometro at may maruming hamog sa mga bubong. Pero kailangan ng higit pa sa malamig na hangin para pigilan ang daan-daang tao na magtipon sa harap ng tindahan ng Tati sa Barbes. Hindi sila narito para mag-sale, kundi para kay Pransya. Empleyado sa Tati, 54 anyos na kamakailan lang nagpakamatay. Matagal nang inirereklamo ng empleyado ng tindahan ng Tati sa Barbes ang hindi makataong kondisyon sa trabaho at palagi ang pressure. Nagsampa ng reklamo ang pamilya ni Frances Jabel laban sa tindahan. Walang naniniwala na simpleng personal na trahedya lang ito dahil nag-iwan ng liham si Frances. Mga pahina kung saan ikinuwento niya ang pagpapahiya, panggigipit at pressure. 3 taon, ginawang impyerno ni Tati ang buhay niya. Hindi lang si Frances ang nagsasabi nito. Sa loob ng ilang taon, nagrereklamo na ang mga empleyado ng kumpanya tungkol sa kanilang kalagayan sa trabaho. Parang hayop silang inaabuso, kulang sa sahod at hirap na hirap na. Hindi na nila kaya. Gusto nilang makaganti si Frances at marinig sila. Ako gusto kong sabihin kay Tati na pinatay nila ang nanay ko at para sa kanya gusto kong makaganti siya at maparusahan sila. Simple lang. Nangyari ito noong Setyembre 30, 2021 nang magsara ang Tati ng Barbes. 13 tindahan ng Tati ang magsasara na rin. Tati, halos tapos na. Ang tindahan ng Tati at ang kanilang Vichy Rose na karatula ay tuluyan ng magsasara. Magsasara na ang sikat na Tati sa Barbes, Paris. Ang huling tindahan ng kilalang Tati ay nagsara na kahapon. Isang yugto na ang nagtatapos. Ito ang pinakauna, ito rin ang magiging pinakahuli. Matapos ang 73 taon, tuluyan nang nagsara ang Tati, isang malaking diskwento store. Ito na ang mabagal, masakit at di mapipigilang katapusan. Ang Tati ay simbolo ng aking kabataan. Marami pa akong litrato sa balkonahe, kasama si Tati sa likod. Ang Tati, sumisimbolo ito ng isang buhay. Pero ngayon, paano nga ba nirevolusyon ng Tati ang sektor ng discount sa France? Paano bumagsak ang kumpanya sa loob lang ng halos isang dekada? At bakit naging halimbawa ang Tati ng isang negosyo na hindi dapat tularan? Kamusta team mindset? Sana ay maayos kayo. Ngayon, balikan natin ang kwento ng Tati, tindahang minahal ng mga manggagawa sa France bago ito tinalikuran. Ang pagbagsak nito ay naging marahas, hindi mapigilan at kamangha-mangha. Salamat kay Christoph sa pagsumite ng ideya. Lumaki ako noong siyam napuds at naalala ang mga alaala. Naisip kong mahalagang tuklasin ang nangyari sa ikonang Frances na ito. Huwag mag-atubiling magbahagi ng ideya sa komento at i-activate ang kampanilya ng notifikasyon para hindi ma-miss ang araw ng pagsasakatuparan nito. Tulad ng dati, tatapusin natin ang video sa 2 aral ng business mindset mula sa kapalpakan na ito. Handa na ba kayo? Tara na! Si Jules Owaki ay nagbukas ng maliit na tindahan sa Distrito 18, hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Anak siya ng mga imigranteng Tunisiano. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng magbilang ng bawat franc. At higit sa lahat, alam niya kung ano ang gusto ng mga tao mula sa masa, mga damit na abot kaya. Simple lang ang ideya niya. Magbenta ng mura, maramihan. At gagawin niya ito sa paraang hindi pa nagagawa ng kahit sino sa Pransya. Bestida 10 franc, kamiseta 5 franc lang. Malaking gulat ito sa Paris matapos ang digmaan. Ngunit sa likod ng himalang ito, may mabagsik na sistema. Ang aking multiplier ay napaka-variable. Meron kaming mga produkto na binibenta namin sa multiplier na 1.40, 1.50. Meron din kaming iba na may multiplier na 1.67. Meron din kaming iba na 1.80 at minsan umaabot pa sa multiplier na 2. Kaya paano mo ito kinakaya? Nakakaraos kami dahil malaki ang aming benta at bumibili kami ng napakaraming dami. Napakaliit ng tubo, pero ang kumpanya ay bumibili direkta sa mga supplier, walang middleman. Si Tati ay laging cash magbayad pagdating ng produkto, walang utang o pangako. Sa huli, magkano nyo nabili ang mga panty na ibinenta nyo sa babae? 2 at 5. Imbes na, 3, 6 na po. saan siya galing? Mula sa China. Dahil dito, binaba ng suppliers ang presyo, pinipiga ng Tati, at lahat ay nakikinabang. Ito ay isang sweater na siyam at 50 piso lang. Nakakita ako ng kapareho nito sa halagang 30 francs. Paano mo ipapaliwanag ang pagkakaibang ito ng presyo? Pakinggan mo. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Direkta namin binibili ang mga produktong ito mula sa ibang bansa, 5 at 50 at 6 na francs na walang buwis.
Bumibili kami ng 100,000 at 500,000 piraso. Kapag mas mahal ito kaysa sa ibang tindero, ibig sabihin dumaan pa ito sa maraming distribution. Ang importer ay nagbebenta sa wholesaler na minsan ay nagbebenta sa semi-wholesaler bago sa retailer. Minsan napipilitang bilhin ng retailer ng 2 o 15 prangko ang produkto para maibenta ng 25 kahit karaniwan ay 30 prangko ang bentahan. Madali ang kalkulasyon. Mas maliit ang tubo, mas malaki ang volume. Hindi layunin ni Tati na akitin ang mayayaman, kundi bigyang kapangyarihan ang mga hindi nakikita. At talagang gumagana ito. Pero si Jules Waki ay humakbang pa ng mas malayo. Naimbento niya ang isang bagay na noon ay hindi pa nagagawa sa France, ang self-service na tela. Prinsipyo ng Tati, ikaw mismo ang humahawak sa paninda. Kapag nahawakan mo ang paninda, nagkakaroon ka agad ng connection at napapalapit dito. Maaring gusto mo man o hindi, pero nagkaroon ka na ng unang connection. At ang sapatos, noong una, yung taong nagbukas ng tindahan, nasa mga kahon lang ang mga paninda, may maliliit na upuan para maupuan kasama ang tindera habang sinusubukan. Dumating siya isang araw bago magbukas ang tindahan at sinabi niya, gusto ko lahat ng ito, ibenta natin ang mga sapatos na parang patatas, ilagay nyo lang sa mga mesa. At naging instant na tagumpay iyon. Unang beses nagbenta ng sapatos. Wala na ang mga tindero na laging nakabantay sa'yo. Dito, pwede mong hawakan, halukayin, at pumili. Binibigyan ng kalayaan ang mga customer. Sa psikolohikal na aspeto, nagbabago ang lahat. Sumikat si Tati, laging puno ang mga tindahan, at agad ang epekto sa iba. Habang dumarami ang tao, mas dumadami rin ang gustong pumunta. Tao ang humihila sa tao. May ilang mga customer na sinasamantala ito para magnegosyo. Bumibili sila ng maramihan, tapos ibinebenta sa ibang lugar. Minsan umaabot pa hanggang Africa. Senegalese ka ba? O Ano ang madalas ninyong bilhin at anong pinakamabenta sa Dakar? damit sa katawan, maganda na yon at magaan kasi kailangan mong bayaran ng timbang at tiket. At ang customs, mabenta siya. Kung bumili ka ng item ng P12, 5 o P8, magkano mo ito ibebenta? 3 beses. 3 beses. O, tinitingnan ko ang presyo ng tiket sa eroplano at ang aking kita. At nabebenta ba yan sa presyong yan? Oo, kasi may mas mahal pa niyan sa mismong palengke doon. Yan ang mahika ng Tati, isang sikat pero pangkalahatang tatak. Sa bintana, isang pangungusap, Tati, para sa lahat. Hindi lang ito marketing, totoo ito. Ang mga burgis, mga sulong ina, mga imigrante, mga kabataan, mga matatanda, lahat ay nagkakasalubong sa mga estante. Mula 1,978, kumalat ang Tati sa buong lugar tulad ng Nancy, Lille, Rouen, Marseille at Lyon. Sumikat ang mga harapang kulay rosas at pula tulad ng malalaking bangko. Tandaan, ang Tati ay hindi lang tindahan, kundi simbolo ng lipunan at paraan ng pagsabing karapat dapat ka rin. Ang problema, gumagana lang ang modelong ito kung nag-iisa sa larangan. Pero syempre, ganitong tagumpay ay laging umaakit ng mandaragit. Tandaan ninyo ito, babalikan natin mamaya dahil hindi lang ito ang panganib. Dahil ang lakas ni Tati ay nakasalalay sa isang bagay. Isang lalaki, siya ang nag-aasikaso ng mga kwenta. Nakikipagnegosasyon sa bawat sentimo. Nagbibigay inspirasyon sa mga tauhan at nakakaunawa sa mga kliyente. At sa kasamaang palad, noong 1983 pumanaw si Jules Waki at nang wala siya, ang kaluluwa ni Tati ay nagsimulang manghina. Nang pumanaw si Jules Waki noong 1983, malaking hamon kung sino ang mamumuno sa French Discount Empire. Alam ng lahat, hindi na muling magiging katulad ng dati. Dahil si Tati, siya iyon. Sa kanyang pananaw, disiplina at matinding kagustuhang manghikayat. At ngayon, kailangan ng kapalit. Alam nyo naman siguro, ito'y isang sensitibong gawain. At ang dapat mangyari, nangyari na. Nagkaroon ng gulo dahil sa pagpapalit ng leader. Alitan sa pamilya, sagupaan ng interes, at marahas na pagkamatay ng panganay na anak. Si Fabian Waki, ang bunso, ang humalili bilang pinuno. Ambisyoso siya at nais magtagumpay. Agad niyang pinaghalo ang bisyon at kalituhan. Noong 1971, binili niya lahat ng bahagi ng pamilya. Pagdating niya, pinalawak niya agad ang mga produkto. Alahas, mga leather goods, kosmetiko, pabango. Naging malaking pamilihan na mura ang Tati. Malakas ang dating ni Fabian sa di inaasahang paraan ng komunikasyon. Tati Ginto, unang beses nagbenta ang discount store ng totoong gintong alahas sa murang halaga.
Binago nito ang merkado ng alahas. Sumunod, gumawa si Tati ng kakaiba sa panahong iyon. Nagbukas ang kumpanya ng food section sa ilang tindahan na siyang pauna sa malalaking supermarket ng hinaharap. Maganda rin ang layunin nito. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang imahe ni Tati bilang tindahan kung saan makakahanap ka ng lahat ng kailangan mo sa murang halaga. Noong 1974 pinalawak ni Tati ang operasyon sa ibang bansa at nagbukas ng mga sangay sa Europa. Noong 1976 dumating ito sa South Africa. At noong 1978 pati na rin sa Estados Unidos. Mabilis ang pagpapalawak. Sobra na yata. Napupuno ang mapa pero nauubos ang bank account. Dahil sa totoo lang, may uod na talaga sa prutas. Noong 1973 pa lang 3 taon bago masakop ang South Africa, nagsimulang malugi si Tati. At hindi lang kasalanan ni Fabian Waki yon. May mas malalim na problema. Nabuo si Tati dahil sa pangakong laging pinakamura. Pero dumating ang panahong hindi na ito sapat. May dumating na mas magaling, gaya ng nasabi ko kanina. Narito na ang mga mandaragit. Sina Babu, H&M at Zara ay bihasa din sa kanilang supply chain. Pero sila, ginagawa nila ito ng may estilo, mahusay na komunikasyon at malakas na imahe ng kanilang tatak. Presyo lang ang dating bentahe ni Tati, pero ngayon, wala na rin silang monopolyo rito. Kaya, ibang paraan ang tinry ni Fabian para itaas ang kalidad. Malaking pagkakamali. Ang mga tapat na customer, yung para sa kanila ay parang kanlungan si Tati, hindi sumasabay. Wala silang kakayahan. Hindi na nila kilala ang tindahan at pakiramdam nila'y pinagtaksilan sila. Patuloy si Fabian sa pagbubukas at pagpapalawak ng alok para iligtas ang imahe. Pero habang kumikilos siya, lalo siyang lumulubog. Nawala kay Tati ang kanyang pagkakakilanlan at unti-unting nawala ang mga customer. Noong 2004 dumating ang hatol. 50 milyong euro ang utang ng kumpanya at araw-araw ay nalulugi ito ng 40,000 euro. Wala nang magagawa. Noong Hulyo 26, 2004 binitiwan ni Fabian Waki at nabenta na si Tati. 10 milyong euro ang cash at 5 milyon sa stock. 14 milyon lahat. Iyan na lang ang natira sa imperyong sumakop sa Pransya, pero hindi pa ito ang wakas. May bagong tagapagmana sa likod ng anino. Nangako siya ng pamumuhunan, modernisasyon, at pagbabalik sa pinagmulan. Nakaluhod na si Tati, ubos ang kaban, dumarami pa ang utang. Sumuko na rin si Fabian Waki. Malapit nang magsara ang sikat na tindahan ng diskwento sa Pransya. Pero may sumagip dito. Si Jean-Baptiste Lévy ng Vetura, eksperto sa pagsagip ng problemadong kumpanya, ay nangakong iligtas si Tati, gawing moderno ang kagamitan at buhayin muli ang murang negosyo. Sa papel, ito'y planong pagsagip, pero sa totoo, ilusyon lang ito. Sa simula, tila lahat ay nasa tamang direksyon. Inaayos ang mga tindahan, nadaragdagan ang mga koleksyon at pinapabuti ang lohistika. Lumabas pa nga si Tati mula sa kanyang pananahimik sa media sa pamamagitan ng mga kolaborasyon, mga capsule at mga target na marketing operations. Malinaw ang layunin, mabawi ang puso at bulsa ng tao. Ngunit sa likod ng bagong anyo, mas malalim ang problema. Hindi naghintay ang mga kakumpetensya. Dumating si Primark na mas mababa ang presyo. Pinapabilis ni Zara at H&M ang fast fashion. Lingguhang bagong damit, stylish, abot kaya at mabilis ang delivery. Si Tati, kahit pininturahan ang mga bintana, ay nakakaramdam na ng kalumaan. Noong 2005, may bagong Chief Executive Officer na si Yves Borneton. Layunin niyang ayusin ang lahat, kaya tapos na ang basta-bastang pagbubukas ng tindahan. Isinasara ang mga tindahang hindi kumikita, binabawasan ang mga gastos, pinapaliit ang bilang ng mga empleyado, at sinusubukang iligtas ang anumang maaaring mailigtas. Umaasa rin ang grupo sa internasyonal, tulad ng Africa, Domtom, at mga pamilihang hindi mahigpit ang kompetisyon pero maliit ang kita. Habang nangyayari ito, nanatili pa rin. Noong 2010 may 100 at 90 tindahan pa rin si Tati. Kitang-kita pa rin ang pangalan ng tindahan at patuloy itong umaakit ng tao sa sikat na lugar sa Paris. Isa lang itong ilusyon dahil nagbago na ang mundo. Umuusad na tayo sa 2012, panahon na ng e-commerce, Amazon at mabilis na delivery. Hindi lang pagtitipid ang hanap ng mga tao, kundi serbisyo, bilis, kaginhawaan at maraming pagpipilian. At si Tati sa kanyang mga lumang tindahan at kakaunting empleyado ay wala ng laban. Umaalis na ang mga customer, bumabagsak ang benta at muli lumulubog si Tati sa problema. Maliwanag na ilusyon lang ang pagbangon at masakit ang pagising.
hindi lang problema sa ekonomiya ang dinaranas ni Tati, kundi dumaan na siya sa madilim na yugto ng pagdurusa. Dahil sa matinding hangaring makaligtas, nagtipid ang kumpanya sa lahat ng gastusin. Sa budget, tauhan at mismong tao. Isinasara ang mga tindahan na hindi kumikita at palaging mas marami pang hinihingi sa mga natitirang empleyado. Pero kapag pinipilit pa ang pagod ng mga team, may iba pang nangyayari. Pagdurusa, paghihirap, katahimikan. Sa mga tindahan, hindi na matiis ang atmosfera. Hindi na lang ito lumang tindahan, kundi isang nakakalason na lugar. Sa ganitong sitwasyon, mangyayari ang pinakamasama. Isang 54 anyos na babaeng empleyado sa Tati ang nagpakamatay. Ang pangalan niya ay Franz. At gaya ng alam niyo na ngayon, bago siya namatay, nagsulat siya ng isang liham. Nagulat ang lahat ng daan-daang tao ang nagtipon sa harap ng tindahan sa Barbes. Wala nang nagbubulag-bulagan, naging isang salot sa lipunan ang Tati. At habang nangyayari ito, lalo pang lumulubog ang pamunuan. Noong 2015 lalong humina ang ekonomiya dahil sa pag-atake sa Paris. Bumaba ang mamimili at kita. Matapos ang 9 na taong pagsubok, sumuko na si Ventura. Noong Abril 28, 2017 isinailalim si Tati sa redressment judiciaire. Ilang linggo matapos nito, kinuha ng grupong Giffy ang natitira, pero huli na ang lahat. Isa-isang nagsara ang mga tindahan at tahimik na pinaalis ang mga empleyado. Wala na rin katulad sa orihinal na Tati ang natira sa tatak. Ang huling pahina ng kasaysayan ay sinusulat sa katahimikan. Sa Barbes, huling ibinaba ang bakal na kurtina. Ang pinakaunang tindahan ng Tati, yung noong 1948 yung kay Jules Owaki ay tuluyan ng nagsara. Siya na lang ang natitirang bukas. Walang banda, walang talumpati. Tapos na ang Tati. Matapos ang 73 taon ng kasaysayan, magtatapos na ang tatak na nagbago ng lahat. Ang tindahan ng mahihirap, simbolo ng mga nakalimutan at nagbigay daan sa simpleng pamilya na magdamit ng marangal, ay namatay dahil sa kawalang pakialam. At gayunpaman, nagsimula ang lahat sa isang napakagandang ideya. Ibagsak ang mga presyo, alisin ang mga tagapamagitan, at ibalik ang kakayahang bumili sa mga wala na nito. Sa trahedyang kwentong ito, 2 aral sa negosyo ang makukuha. Una, maganda ang inobasyon, ngunit mas mahalaga ang kakayahang magbago. Si Tati ang nagpasimula ng self-service sa tela, bagsak presyo at bayad ng buo. Ngunit sa dulo, mabigat ang naging pagbagsak. Magandang makaimbento, pero mahirap magkaroon ng tapang buwagin ang lahat kapag hindi na gumagana. Pagdating ni Zara, Primark at H&M, hindi na unawaan ni Tati na nag-iba na ang mga patakaran. Kung di mo babaguhin ang sarili mong modelo, iba ang gagawa nito at hindi ka mababanggit. Ang pangalawang aral ay ang isang kumpanya ay nabubuhay dahil sa mga taong bumubuo at nagpapatakbo nito. Ang Tati ay ginawa ng masa at winasak sa pamamagitan ng pang-aapi sa kanila. Presyon, tanggalan, dahas. Ang tindahan para sa masa, naging impyerno para sa mga empleyado nito. Iyan ang pinakamasahol na pagtataksil. Ang negosyo ay bumabagsak hindi dahil sa merkado, kundi kapag sumuko ang mga nagpapatakbo nito. Ang kwento ni Tati ay paalala na walang negosyong panghabang buhay. Kahit moderno, maaaring mawala kung di sumasabay sa panahon. Gaya ng nangyari sa mga supermarket na kasino. Bumagsak ang imperyo ng Saint Etienne dahil sa serye ng matitinding pagkakamali, gaya ng ikinwento ko sa video ngayon.